Inaasahan ng National Bureau of Investigation na tutugon ngayong araw ang 4 na abogadong na kanilang ipinatatawag kaugnay ng aligasyon na sila umano ang gagawa ng peking statement laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinimula na ngayong araw ng House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa pagbuo ng pambansang pondo para sa taong 2027. Batay sa panukala ng Pangulo, 7.2 trillion pesos ang hinihinging pondo para sa susunod na taon. Ang detalye Gaya kung paano ginawa ang 2026 national budget, ganyan din ang gagawin dito sa 2027 proposed national budget. Transparent at mas pinalakas ang public participation. Malinaw ang mensaheng ibinigay ng House Committee on Appropriations sa mapapakinabangan ng mga Pilipino ang maipapasang 2027 national budget. Ayon sa chairperson ng komite na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, sinimulan na noong 2026 ang mahalagang reforma para palakasin ang transparency, accountability at public participation sa proseso ng pagbuo ng budget. Kabilang dito ang pag-abolish sa small committee, pagkakaroon ng partisipasyon ng civil society organizations sa pamamagitan ng People's Budget Review at pagiging bukas ng binuong Budget Amendments and Review Subcommittee kaugnay na naka-livestream na bawat yugto ng budget briefings. Kada umaga, Ella, mamayang alas 2 ng hapon nga itong inaasahang pagtugon ng mga ipinasagpi ng abogado matapos silang humiling ng reschedule ng pagdalo dito. Hindi nakadalo ng personal nitong Biyernes, August 14, ang 4 na abogado na ipinasagpi na ng NBI National Capital Region kaugnay ng umano'y honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI NCR Regional Director Attorney Emeterio Dongallo Jr., wala naman nila silang natanggap ngayong araw na hiling na reschedule mula sa kampo ni na Attorney Ruy Rondain, kung kaya't inaasahan nila ang pagdalo ng 4 na abogado na kabilang sa Rondain and Mendiola Law Firm. Matatandaan na sa pag-iimbestiga ng NBI sa naarestong talent manager na si Alias Ken, lumabas na ang 4 na abogado umano ang kausap ni dating Congressman Jacinto Jing Paras upang gumawa ng peking affidavit, kung saan sasabihin umano ng 4 na babae na pinagamit sila ng illegal na droga at pinagsamantalahan umano sila ni Executive Secretary Ralph Recto. Utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng masusing investigasyon hinggil sa nangyaring pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua noong Sabado, August 15. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na malaman at mapapanagot ang mga nasa likod ng naturang pag-atake. Nangyari ang naturang ambush isang buwan bago ang gaganaping BAR parliamentary elections sa darating na September 14. Ayon kay Yusek Castro, nanawagan si PBBM na maging mahinahon ng bawat isa at pairalin ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo na sa buhay ng bawat kababayan natin. Mariin anyang kinukundina ng Pangulo ang pangyayari at tiniyak na hindi nito mapipigilan ang pagdaraos ng BARM elections. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Army na nananatili silang committed para masigurong magiging maayos at payapa ang pagdaraos ng unang parliamentary elections sa BARM. Ayon sa Philippine Army, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections, Philippine National Police at iba pang concerned agencies upang kanilang magampanan ang kanilang trabaho laban sa mga armadong grupo at iba pang banta na maaaring manggulo sa pagdaraos ng halalan. Batay sa report, bandang alas 4:45 ng hapon noong Sabado, nang tambangan ng convoy ni Makakua sa may barangay Dulangan Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ilang mga local at international flights ang diverted o pag sa ibang paliparan o nakaranas ng missed approach o hindi natuloy na landing o pagdapag ng eroplano. Bunsod dito ng masamang panahon kung saan may nakaranas rin ng zero visibility. Bunsod ng malalakas na pag-ulan dala ng southwest monsoon o habagat. Umaabot na sa 7 ang mga apektadong biyahe dahil sa habagat. Ayon yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Batay sa huling tala ng ahensya kaninang alas 8 ng umaga, 4 ang diverted flights at 3 naman ang nakaranas ng missed approach. Kabilang sa mga diverted flights ay mga papalapag sana sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA mula sa Vancouver, San Francisco, Dubai at Bacolod. Mahigit kumulang 200 pasahero ang sakay ng bawat apektadong eroplano kung saan umaabot ang kabuuang bilang sa nasa 900 ang pasahero. Habang 3 international flights naman mula sa Seoul, Singapore at papunta sa Clark International Airport ang nakaranas ng missed approach. Samantala, ilang biyahe naman sa mga pantala na nagkansila rin dahil sa habagat ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Kabilang dito ang lahat ng mga fast craft trip ng Montenegro Shipping Lines na may ruta sa pagitan ng Masbate City at Pilar Sorsogon at isang biyahe kaninang alas 7 ng umaga mula sa Abra de Ilong papuntang ng Batangas. Kansilado rin ang biyahe ng Sunriser 2 mula sa Getafe papunta ng Cordova, Cebu at
Mula sa ika-16 na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iniharap sa witness stand ng House Prosecution Team ang itinuturing nitong kauna-unahang hostile witness na si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Confidential Funds ng Office of the Vice President. Hindi automatic na idinedeklarang hostile ang isang testigo dahil ayon sa rules of court, maaari lamang ideklara ng korte na unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya. Kaya sumailalim muna ito sa qualification at pagtatanong ng counsel for the panel of House prosecutors na si Attorney Amando Verhiligutan, gayon din ang presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Chis Escudero. Dahil deklarado ng isang hostile witness, maaaring sumailalim sa leading questions o mga tanong na maaaring sagutin ng oo o hindi ng prosekusyon si Acosta. Ms. Gina, saan po kayo nagkatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss nyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. Mapo. Iniutos ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa lungsod. Ito ay matapos i-anunsyo ng State Weather Bureau Pag-asa na aabot sa 41 degrees Celsius ang heat index ngayong Lunes, taliwas na nangyayari sa Luzon na mahigit isang linggo nang nakakaranas ng malalakas na ulan. Layunin ng class suspension na maprotektahan ang mga mag-aaral sa posibleng heat stroke. Gayunman, patuloy ang trabaho sa government at private agencies kasama ang mga business operation. Pinayuhan ang publiko na mag-ingat sa panahon ng extreme heat upang maiwasan ang heat-related illnesses gaya ng cramps, exhaustion at stroke. Nagpahayag ng posibleng pagre-retiro si Cristiano Ronaldo. Ayon sa 41-year-old newlywed Portuguese football superstar, nagpaplano na siya para sa hinaharap na nakasentro sa kanyang pamilya. Si Ronaldo ay 5-time Ballon d'Or winner, 5-time Champions League champion at nagkampiyon sa Liga sa England, Spain, Italy at Saudi Arabia. Siya rin ang all-time top goal scorer sa men's international football. Kasalukuyan, si Ronaldo ay nasa Al Nassr sa Saudi Pro League at may isang taon pa sa kanyang kontrata. Babawasan ng Estados Unidos ang joint military exercises kasama ang South Korea. Ayon kay President Donald Trump, bukod sa napakalaki ng magagastos, nagpapadala ito ng totally inappropriate and hostile signal sa North Korea na aniya ay naging unthreatening and respectful habang siya ay nasa pwesto. Dahil hindi na maaaring ikansila, iniutos niya kay Secretary of War Pete Hegseth ang major reduction sa joint military exercises. Binigyan din ni President Trump na kamakailan ay tumanggi ang South Korea na sumali sa US sa denuclearization effort sa Iran. Ang direktiba ay nilabas isang araw bago ang Ulchi Freedom Shield exercise na dapat sanang simulan na kasama ang humigit kumulang 18,000 South Korean troops at mga pwersa ng US. Kasunod ito ng 2 ballistic missile launches ng North Korea sa loob ng 6 na araw ng buwan na ito. Nakipag-usap ang Middle East envoy ni President Donald Trump na si Jared Kushner sa Hamas. Ang pag-uusap ay para sa implementasyon ng isinusulong ng Amerika na Gaza Peace Plan. Ayon sa isang Palestinian official, naganap ang pagpupulong sa Egypt kung saan nakipagkita si Kushner sa delegasyon na pinangungunahan ni Hamas leader Khalil al-Hayya. Ito ang kauna-unahang pagpupulong sa ganitong antas mula na magkaroon ng ceasefire agreement sa Gaza noong nakaraang taon. Nestor Torres, kaugnay sa epekto ng baha na nararanasan po sa ilang bahagi ng Bulacan. Nestor, go ahead Nestor. Yung mga nagkakasakit sa balat at pangunahin na nga yung alitunga sa paa at meron na iba pa nagkakasakit po sipon sa tiyan. Ay na gudoy, balagtas at igito sa Bulacan. Apaw pa rin ang tubig sa mga ilog sa mga barangay dahil may pinagsasaylay at pagpapagpunan. Habang nagdeklara na ng state of calamity sa gudoy ang LGUs dahil hanggang sa nagpaspewang palit ng baha. Ayon sa mga netizens, nakakapabot na kanya ang araw-araw na lumulusok sila sa mataas na tubig baha para makapasok sa trabaho at makauwi. Bukod sa malaking perwisyo sa trabaho, kung isa sa nakadagdag pa sa mga alalahanin ng mga estudyante, ang mga bata at matatanda na nagkakasakit na ng alipunga, ubo at sipon dahil sa pagdusong sa baha at lagay ng panahon. Kailangan po namin sa pang-araw-araw po namin pagkain.